yung gusto mo. For today's video, may Lahat nagbabalik, talaga, Chef. Divine Tetay at Tito Abdul. Una sa listahan, sasamahan nila akong gumawa ng seafood pancit canton. And the way you used to change the aromatics, it's just so professionally done. Si Tito Abdul, Chef Abdul na? Change career na nga ba? Kasi parang di bagay yung Chef Abdul. Chef Abdul, no? Hindi ko bet. Para kumpleto ang tubog, dadagdagan ko pa yan ng Okoy na Gabi. Kapuso drama actress Lian Valentin. Magaling palang maglain. Nakabahan ako kasi food tasting na ng laing. I-explore din niya ang isang hardin at cafe sa gitna ng Makati. I love my job. Father's Day tuna pasta. Pusuan natin sa kusina. Happy Father's Day po sa lahat. Saludo. At sa larong food and showbiz trivia, sino ang tama? Sino ang bokya? Oh my God! Again? Hulaan niyo ang ating iluluto. Tapos saan niya? Ako adobo feeling ko. Adobo? Oo, adobo yan. Umpisa pa lang, puro na kayo kalokohan. Good luck talaga sa finished product natin mamaya. Pansit Canton, tulungan niyo ako. Go! Walang problema, Chef. Si Tetay? So you want this shredded po, or you want it Yes. julienne, or you want it with Oo. flowers? Gusto ko yung flowers na may konting ribbon sa gilid. Eto po yung gusto ko. Lalahat ko na to, Chef, ha? oo. Para marami tayong makakain. Tsaka masarap yung maraming gulay. Yes po. Chef is gonna be a lot happier kasi may kausap siya. course, of Merong course. katulong Malungkot si Chef. mag-isa, no? Yes. Totoo yan. Comment kayo kung bet nyo din. Bet nila yan. Ay, Ayun, syempre. dami yes. Yes Oh, daw? 5,000 comments. Yes. Oo go. daw, sabi. Congratulations. Thank you, Chef. There you go. So yung ating sibuyas, tingnan naman, it's wafting all over. I like the wafting. Yes. And the way you used to change the aromatics, it's just so professionally done. Like, is that the process? So nandun na yung katawan ng pusit. Then susunod na natin yung Ay, shrimp. Chef, paano mo siya napapaganon? yung umaapoy ng gano'n. Yung flambe na yan is because dun sa moisture na tumatakas from our pan, hinuhuli naman ng ating malakas na apoy sa gilid. Kaya yan. Yun. Hindi ka na papasok. Sanay na siguro. Yung tolerance mo sa pain pag ganito, hindi ka na masyadong mabilis magulat eh. So isi-set aside lang natin siya kasi gagawin natin sa kanya parang pinaka-garnish na. And si Chef cooked it like less than 5 minutes. Yes. Alright, season lang din natin ito. So as you can see, we are actually building flavors. Yan. So speaking of lasa, habol yan natin ito. Dudala ko gulay, oh. Okay. Ayoko kasi iba sa dulo na nag-ano. Sarap. Sisiso, Titimpla. nagtitimpla. So, yan. Ano yung So, tulong ang set sarap ng aside ulamin, no? Ito pa lang, oh. And then siya mismo ang pinaglutuan natin. Diyan natin, pakukuluan yung canton. Wow. So yung stock natin, lagyan lang natin ng soy sauce. Especially when you're using pancit canton, you have to be very careful doon sa level ng seasoning mo. Kasi siya na mismo, may sarili na siyang alat. Kahit hindi natikman ni Chef, eh. Natatansya niya na yun. Ito yung kaya laging sinasabi nila na always taste your dish as you gain your experience sa pagluluto. Siguro pag naka-100 beses ka nang nakapagluto ng pancit canton, tansyado mo na siya. Alam mo na. So we're just going to thicken. Also, you don't put the whole Yes. So little by little. Kasi hindi natin tansya. We are using cassava starch. So hindi ko siya masyadong kilala. Hindi ko siya madalas gamitin pang palapot. It's my first time na marinig ang cassava starch. Yan yung madalas ginagamit sa mga lomi. Just like that, pwede na tayo mag-serve. Tapos na yun, Chef. Yes, sir. Grabe! Meron kang mga co-host? Oh, co-host. Co-host talaga. May pumapalakpak sa kada luto ko eh. Food Explorers! Nako, eto, nagbabalik na naman po kami ni Tetay. But Tama. this time, nako, Te, magluluto tayo ng pork binagoong. Yes.
So, naglagay na kami Pork. ng mantika, tapos magpo-pork na kami. Yes. So, ayan. So, piprituin lang natin siya. Hahayaan lang natin siya magmantika sa sarili niyang karne. Kasi parang di bagay yung Chef Abdul. Chef Abdul, no? Hindi ko bet. Ito kasi natutunan ko to sa mom ko talaga. Since from Sorsogon talaga kami, so hilig namin kumain. Ang daddy mo nagluluto, Tito Abdul. Ay, ang daddy ko hindi. Pareho lang kami nun, palakain. Oh, talaga. Nakakatawa yung palakain. Oo. Parang eksesera, alam mo bakla ka palakain ka. Hindi, kasi alam naman natin, ewan ko, ako kasi from Israel talaga. Okay. So yung dad ko, taga Jerusalem. And parang di ko naman siya nakitaan na nagluluto. Everything. Parang never pa. It's always the madir. Ito talaga yung ginagawa ng mom ko. Natutunan ko lang to sa kanya. Hindi naman talaga ako milig magluto. So, ang ginagawa Brownish. lang namin, yes, nire-render lang namin yung pat. Tama yung sinabi ni Yes. Tito Abdul kanina, kailangan namin siya igisa sa sarili ng mantika. Yes, tama yan. Tatandaan mo, baboy ka lang, tao kami. Ay! Galit siya. Bigyan pa natin siya ng konting time lang. Yes. Do, okay naman, pero kasi lulutuin pa naman natin siya mamaya eh. Yeah. Lalagyan pa natin siya ng tubig. So, yeah. Alright, so ilipat na natin siya para makapag-gisa na tayo. Ayan, so after natin igisa yung kamatis, sibuyas at bawang, syempre, ilalagay na natin yung fresh bagoong alamang. So dito tansyahan lang. Okay, yan. Yes, at saka ang secret dyan nasa proper paglilinis eh. Suka yan. Ay, bakit? Eh, syempre, para naman medyo maasim-asim. Di ba sili ka ba? Yes. Ay, nako, yari ito sa atin mamaya. Ay, Tito Abdul, kilala mo ko. Sili is the key. And then the water. Okay. And then, papakuluan lang natin siya for 20 to 30 minutes. And then, lagyan na natin ng chili, Okay. of course. Nasiwa. Ito ang aking favorite. Alam mo, sa tingin ko, pwede na natin hanguin. Tapos kumain na tayo Pwede ng na natin kanin. hanguin yan. Kasi Okay. promise. Tsaka yung ano na, parang nag-paste na yung bagoong. Right. And then umangat na yung mantika ng pork. Wow! Yeah! Look at that! Hey, palakpakan naman kayo dyan! Ayan, tignan niyo mga kapuso ang aming ginawa ni Mama. Alam mo, kung ganito ka makasarap magluto, nag-workout ka, kakain lang ako. Kakain ka lang. Ako, napanood ko. Ginalingan naman talaga ni na Tetay at Abdul. Pero bago tayo sumibog, dadagdagan ko pa ang pagsasaluhan nating tatlo. Gagawa tayo ng okoy na gabi. Gagamit din tayo ng carrots at saka ng ating pumpkin. You can actually use any other vegetables as well. Pero makikita ninyo 50% ng ating total yield gamit yung ating taro o yung ating gabi. Now we have our water and yung ating gagamitin dito ay rice flour. So yung mangyayari dun sa ating rice flour, it would actually serve as a binder doon sa ating okay na gagawin. And then yung ating kalabasa and carrots. Samahan lang natin ang sibuyas. So okay na ka dun sa temperature ng ating cooking oil. Here's our okoy. Yes, yes, yes. Finally. Ito yung ating taro ukoy or okoy na gabi. So ito, Chef, thank you it's not so your usual okoy na very crispy. Gumamit ako dito ng rice flour. So medyo crispy, gooey yung texture nito. Okay. And nakikita ko Okay. ito Ay, nako, chef. Naku, Ang pinaghirapan pinagtulungan namin nyo? yan. Oh, chef. Ito niluto ni chef. yung recipe mo ng bagoong, ito talaga yung gusto kong binagoongan. Right. Pero biro ito alam na mga kasama ko sa farm to table to. Ayoko talaga ng sobrang tamis na Yes. alamang. Ako dyan. Perfect. I love it. I love it. Pasok na pasok Ano sa I love paglasa it? ko. Kiss mo ko. Mamaya pagkatapos kong ubusin yung I bagoong. love it. Diba?
From Tito Abdul to Chef Abdul real quick. Deserve talaga ng chef's kiss yung dish mo. Bravo! Let's eat it. Kain na. Hello, food explorers! This is Lian Valentin at gagawin ko ngayon ang pinakamahirap na dish ng mommy ko. Galing itong Bicol because my mom has Bicolana roots and mahilig kami sa spicy foods. And ito ang pamana niya sa akin, ang laing ni mommy. Sa dinami-dami ng dishes ng mom ko, ito pa rin talaga yung nasa top ng list, yung laing. Foodie mom ko and super hilig niya magluto na to the point na kahit medyo tumatanda na siya, parang 2 years ago, graduate siya ng culinary class. So nag-aral talaga pa siya para matuto pa lalo magluto. Usually, niluluto ko to kapag nandito yung mommy ko or yung mommy ko nasa tabi ko lang. Ngayon ko pa lang siya maluluto ng solo. So, mataas yung standards ng mom ko and sana maabot ko yung standards niya kapag natikman ng kung sino man ang titikim nito dahil natatakot akong tikman siya. Ayan, so habang pinapa-brown pa natin yung pork, ayan, medyo may color na siya, pwede na natin ilagay yung sibuyas, bawang, and luya. Tapos, haluin lang natin ng konti. Pagkagisa natin, lalagay natin yung bagoong. Ayan. Ang next step naman natin is pwede na natin ilagay ang unang gata. Pagkalagay natin ng ating unang gata, haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa mag-boil siya. Ayan, kumukulo na ang ating gata, ilalagay na natin yung dahon ng gabi. Sobrang bango talaga nitong dahon ng gabi. Pag nagluluto yung mom ko nito, nakalatag yan, di ba? Inaamoy ko siya palagi. After 25 to 30 minutes, ito na ang ating laing so far. Nakikita nyo, sobrang green na. And ilalagay naman natin yung ikalawang gata. Pagkalagay natin ng ikalawang gata, pwede na natin ilagay yung sile na green. Bukod dun sa siling green, lalagyan natin ng red na chilies. Ayan, after 10 minutes, ito na ang ating laing. Nako, kung makakaamoy lang yung camera, sana naaamoy nyo to. Sobrang bango. Yan, ito na yung laing natin. Ah, sarap. Ito ang pamana sa akin na dish ng aking mommy Lizelle, laing. Kinakabahan ako kasi food tasting na ng laing dahil syempre special dito ng mommy ko and gusto ko na maging proud siya na naman ako tong special dish niya na to. Let's go! Gusto niya nga ipamana sa akin yung dish, di ba? Hanggang sa pamana ko siguro sa magiging mga anak ko, ganyan. Kaya nakakatakot ilutuin ng first time. Pero I think nagawa ko naman kasi masarap talaga siya. Ang sarap! Perfect! Food Explorers, nandito na naman tayo para sa ating Fresh Farm Facts Celebrity Edition! Chef, may tanong kasi ako. Okay. Paano ba natin may iwasan yung langsa pagdating sa pagluluto? So for you to avert that problem, I think what you need to do is to ensure na sariwa, bagong katay, properly stored, properly cleaned yung ingredients na kasi kadalasan nakukuha natin yung ganyang feedback sa protein eh. Ngayon, pag na-check mo na yung mga boxes na yon, the next thing you can do is properly mo naman siyang lulutuin. Okay. Kaya po, ang gisa is really one of those secrets na talagang nagtatanggal ng mga ganyang off flavors and nagpapalabas ng tunay na lasa ng mga ingredients na yon. Ah, okay. Sige, Chef. Para ganun na rin gagawin ko sa susunod. Yes, there you go. Hello mga ka-food explorers! Nandito na naman ako at nandito tayo ngayon sa Maria Luisa Garden Room at Makati Garden Club. At syempre kasama natin si Chef Tanya. Hello! Siyang head chef dito and titikman natin ang kanilang mga dishes.
So the salad is it's called Maria Luisa's garden salad. Okay, so it's like our parang, what do you call that? Like our star salad. Yeah, okay. So most of it comes from the garden. We have a small backyard garden in the back, and then we grow our own herbs, and then sometimes lettuce, and then arugula. So a lot of those stuff are there. Super sarap. I love it, chef. Yung avocado, nag-a-add siya ng contrast dun sa medyo, tangy or sourness. This one's the beef tartare. So the beef tartare is actually Kitayama beef. So it's local Wagyu raised in Mindanao. So as much as possible, we try to source local. That's very nice na nakaka-help tayo sa ating mga local farmers Food and sellers. industry, yeah. So mga food explorers, ito ang ating beef tartare. Yan, and it's raw. It's not for everyone. It has this flavor na very, sa taste buds. And I like it with the onions. Okay. It's so much better when it comes to texture, na may crunch siya, and hindi mo masyadong napipil or may isip na it's raw beef. It started way back in the late 50s, early 60s. Our charter is basically to promote the greening and the environment in Makati. So this is one of the sanctuaries, one of the open spaces, the last few in Makati. The gardens are open to the public. Anybody is welcome to come in, wander around. However, the cafe is strictly for members. But members can invite their guests, just like all the other clubs do. Super intriguing yung soup. It's like opening a surprise. Yummy, it's creamy. And matitaste mo talaga na fresh yung ingredients na gamit nila and the seafood. This one of our crowd favorites. It's the Negros crab pasta with truffle. So the sauce here is made from seafood stock, and then it's topped with fresh Negros crab. So local pa rin. Yeah, it's good. Iba pala talaga kapag may crab. It's my first time trying truffle pasta with Okay. crab in it. Very sarap. Kaya pala it's a crowd favorite. Everyone will love this. That's our hibiscus lemongrass iced tea. So sa mga may gumamela dyan sa labas, gawin nyo ng hibiscus tea. Meron siyang aftertaste ng lemongrass and ginger. It's Bloody Maria. It's our version naman of Bloody Mary. Bloody Mary kasi has vodka. So this one naman Has tequila. it's tomato juice, and it has salt and pepper. Salt and pepper. And then Worcestershire tequila. Kung sobrang bata pa ako, may intimidate ako doon. And then baka hindi ko mainom. Pero it's really yummy, guys. Wait, there's more! So guys, this is Maria Luisa Ube cocktail. So, may booze pa rin siya. Ang sarap pa. Parang matutorn ka between kung ice cream ba siya or cocktail. Kasi una mong matitaste is yung ube. And then, yung aftertaste niya, yung booze or yung alak. And it's a nice combination. Yeah. Cheers, guys! I love my job. We started a cafe, but in keeping with our charter, we wanted to make it sustainable and do a plot to plate or farm to table. And so we have our tiny little herb and vegetable garden that's growing well. Tama actually yung mga tao when they assume na kahit musmus pa yung anak ko, I am already exposing him doon sa mundo na nagbibigay sa amin ng hanap buhay. Kulinarya. So isa sa mga pinakaunang dish na naituro ko sa anak ko tapos he proudly claims na sa kanya na daw ngayon is yung aming tuna pasta. So ngayong Father's Day, I think this is one of those dishes na pwede nyo kopyahin, maging bonding ninyo mag-ama, maging part ng core memories ng inyong mga anak, pamangkin, or kahit sino man yan. We have here our freshly harvested tomatoes. Next up, yung ating herbs. We have here freshly harvested parsley and oregano. Yung ating boiling water, tinatawag na tayo para magluto na ng ating pasta.
So, okay na ako dun sa doneness nung ating pasta. This is the actual perfect time para maglagay ka ng oil. So, didrizzle lang natin to generously. Oil, galing sa ating tuna. We will pour it in doon sa konting pasta water na pinaglutuan natin kanina. And then we will add our garlic, chopped of course, and yung ating tomatoes. Season natin of course ng konting salt. And then pepper. Hindi muna natin ilalagay yung ating mga herbs kasi we are using fresh herb. So pag nilagay natin yan during this process, mamumute or mamamatay yung vibrance ng flavor nila. Now we put in our tuna. And then ito na yung pinaka-last part. Papatayin natin yung apoy, lalagay natin yung pasta. And our fresh herb. Father's Day is all about doon sa mga haligi ng tahanan, haligi ng mga institusyon na hinuhulma ang mga susunod na henerasyon para maging matatag, mabuti at maayos na mga individual. Happy Father's Day po sa lahat. Saludo. Happy Father's Day! Dahil pasukan na ng mga estudyante at sasabak na naman sila sa isang SEM ng pag-aaral, tayo kayong mga graduate na papasa pa rin sa pop quiz? Yan ang susubukan natin today. Isang food trivia quiz kung saan ang bokya may parusa. Sa unang katanungan, alin sa dalawang Pinoy noodle dishes na ito ang nakapagtala ng Guinness World Record for longest line of noodle bowls? Ayan. Letter A, Pancit Canton. Kinain natin yan kanina. Okay. Letter B, Pancit Malabon. Your answer, Tito Abdul? O sige pare, ano ako? B. B, Pansit Malabon. Pansit Malabon. Chef JR, anong tapos? ang tamang sagot ay... Letter B! Question number 2. Yes, Kung JR. sa Thailand, ito ay Kapi at sa Vietnam naman ay Mam Tom, sa Pilipinas, kilala ito sa tawag na letter A, patis. Okay. Letter B, bagoong. Letter B, bagoong. Paano magkakaroon ng bagong sa Thailand? Siyempre, elepante yung meron doon. Hindi, patis. Oo nga, Patis. Patis, sure ka. Bakit patis? Parang ang lakas lang ng kutob ko. Kasi nung Mas sinabi kilala. kong bagoong parang nafe-feel ko lang. Mas kilala rin yung Oo. Thai at saka yung Vietnamese cuisine Yes. na... And then inisip ko na baka sa atin lang ba may bagoong? Hindi, meron din ba sa ano? Hindi ako sure. Meron din sila. So, ang tamang sagot ay... Letter B! Oh my God! Ayan na. Alright. Ang dali lang ha, para makakadalawang itlog ako ngayon. Alam mo, ang napupusuan ko dito. Napupusuan talaga yun, no? Nasasakit sa'yo. Ay, Ito? ito. Okay. Ay, mukhang kuwan. Ay. Okay, ready ka na ba? 1, 2. Siyempre para patas naman sa ating mga bisita, may sarili rin akong pop quiz. Mahulaan ko kaya ang pangalan ng artista based sa real name nila? Tetay, be gentle please. First name, Sino C. Beethoven del Valle Bunaga. Si Kuya Betong. I'm so proud to tell you na hindi siya si Kuya Betong. Beethoven. Dahil ang pangalan ni Kuya Betong ay Mary Rose Sagrado. Mary Rose, si Michael B. Yes, Kuya Betong. Choose your egg. Ito sa akin. Ito. Etong pinili. And 3, 2, 1. Oh my God! Sino? Si Philbert Angeli Ranoyo Pagestrom. Grabe naman yung pangalan na yun. Ako nga din nagulat eh. Pero pala ganun kahaba. At saka ang ganda ng pangalan Ganda ng niya. pangalan, Yes. Sino siya? 5, naman yan? 4, 3, 2,
1. Si, Sige lang, tagpuan. Siret. Si Philbert Angeli Ranoyo Facium ay si Miss Bea Alonso. Sa Ito pangalan niya. po, ito. Ito, Tito Abdul. 2, 1, goodbye, chef! God, again? Nung sinabi ng nanay ko na balang araw magagamit mo yung matigas mong ulo, hindi ko alam na darating pala yung panahon na yun. Oh. Na ito na pala. Ito na pala yun.